Kamusta? Welcome sa Recap PH, kung saan nagre-recap tayo ng mga paborito nating manhwa, manhwa, at manga. Samahan niyo akong magbalik tanaw sa mga astig na pangyayari sa mundo ng comics, at tumuklas ng mga bago nating magiging paborito. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang una at updated sa mga bagong video. Simulan na natin. Matapos personal na maramdaman ang kapangyarihang taglay ng ikaapat na Young Master ay hindi tuloy maiwasang isipin ng ating bida, kung bakit ganun na lang siya binalaan ng kanyang escort dahil napatunayan niya ng isang ang tunay na henyo sa martial arts ang binata sa kanyang harapan. Bagamat nakatagpo na raw siya ng ilan pang mga master at nagawa niya ring talunin ang mga ito maliban sa martial artist na may itim na espada, ay bukod tangi pa rin daw ang binata kung isa sa alang-alang ang kanyang edad kumpara sa narating nitong antas sa kanyang abilidad. Dagdag pa ng ating bida, hindi niya raw magagawang talunin ang binata ngayon sa pamamagitan lang ng swerte dahil hindi niya nga raw nagawang makakilos sa ginawa nitong pag-atake, hindi tuloy niya maiwasang isipin kung magiging kasing lakas niya ang binata sa sandaling matutunan niya ang martial arts ng kanilang sekta. Naisip rin ng ating bida ang posibilidad na maipaghiganti ang kamatayan ng kanyang lolo sa sandaling matuto ng martial arts, kasunod nito ay pinuri niya ang malakas na suntok ng binata na siya namang labis nitong ipinagtaka dahil hindi ganito ang kanyang inasahang reaksyon mula sa ating bida. Bukod pa rito, halata ring hindi nagustuhan ng ikaapat na Young Master ang inaasta ng kanyang kapatid at sinabing mukhang kulang pa raw ang kanyang ginawa rito. Sabay tanong kung matatauhan na raw ba ang ating bida kung mas lalakasan niya pa ang gagawing pag-atake, na siya rin namang sinagot ni Zeng at sinabing naiintindihan niya raw ang dahilan kung bakit ganun na lang ang pagdududa ng binata sa kanya. Pero ayon naman sa ikaapat na Young Master, hindi lang daw siya basta nagdududa sa ating bida dahil sigurado raw siya na walang kwenta ang mga nais nitong sabihin sa kanya, at wala rin daw siyang oras na makinig sa kahit isang salita na manggagaling sa kanyang bibig. Nakangiti namang sumagot ang ating bida na kung ganito raw pala ang gustong mangyari ng binata, ay wala na raw siyang magagawa kundi ibigay na lang kay Lady Sok o di kaya sa ikalawang Young Master ang mga sekretong libro sa martial arts ng kanilang sekta. Dahil sa mga sinabi ni Zeng ay mabilis na natigilan ng binata sa kanyang pagiging agresibo, kasunod nito ay tinanong din ng ating bida kung ano raw ba sa tingin ng binata ang mangyayari sa sandaling maging pinuno ang una, o ang ikalawa nilang kapatid na parehong hindi maganda ang pakikitungo sa kanya. Ayon pa sa ating bida ay siguradong mas lalo raw siyang pahihirapan ng kanilang mga nakatatandang kapatid, dahil sa matagal na panahon ay ang ikaapat na Young Master ang may pinakamalaking tsansa na maging pinuno dahil sa kanyang natatanging abilidad at ito rin daw ang paborito ng kanilang ama. Dito na mas lalong uminit ang ulo ng ikaapat na Young Master sabay tanong nito kung pinagbabantaan raw ba siya ng ating bida, pero ayon naman kay Zeng ay mukhang hindi naman daw natatakot ang binata sa kanyang mga sinabi kahit na alam nitong dito nakasalalay ang kanyang buhay. Sandaling natigilan ang binata sa kanyang mga narinig na katwiran mula sa ating bida, hindi siya makapaniwala kung paanong bigla na lang nag-iba ang mga kilos at pananalita nito na hindi niya naman dating nagagawa. Kaya't hindi rin naiwasan ng binata na magtanong kung siya raw ba talaga ang tunay na ikatlong Young Master. Nang hilakbot naman si Escort Chan sa naging katanungan ng binata dahil mukhang mangyayari ng araw ang kanyang labis na kinatatakutan, na malaman ng lahat ng tao sa kanilang sekta na nagpapanggap lang ang ating bida bilang si Mok Gyung-hoon. Pero hindi nagpakita ng kaunting pag-aalala ang ating bida sa harap ng pagdududa ng ikaapat na Young Master, at sa halip ay tinanong niya pa ito pabalik kung sino raw ba sa tingin niya ang kanyang kausap, na siya namang labis na ipinagtaka ng binata dahil muli na namang nagsalita ang kanyang kapatid na iba sa kanyang inaasahan. Tanong pa ng ating bida, bakit daw nagsasalita ang ikaapat na Young Master na para bang nalalaman nito ang lahat ng bagay tungkol sa kanya, at napatawa na lang ang binata dahil kilala ng halos lahat ng tao sa loob ng kanilang sekta na masama ang ugali ng ikatlong Young Master. Dagdag pa ng binata ay siya rin daw ang binugbog niya 2 taon na ang nakakaraan, at matapos ang insidente ay hindi na rin daw ito makapagsalita ng maayos dahil sa sobrang takot sa kanya, at agad na rin daw na tumatakbong palayo sa sandaling makita ang binata kahit nasa malayo siya.
Pero hindi nagpadala ang ating bida sa panunukso ng kanyang kapatid, sa halip ay muli niya itong tinanong kung ano pa raw ang nalalaman nito maliban sa katotohanang magkapatid sila sa ama, at sa hindi magandang nangyari sa pagitan nilang dalawa sa nakaraan. Dagdag pa ng ating bida, wala raw ideya ang ikaapat na young master sa kasalukuyang tumatakbo sa kanyang isipan, maging ang kanyang kalagayan sa mga sandaling iyon na naging dahilan kung bakit basta na lang niyang iniwan ang pagkakataon na maging susunod na pinuno ng kanilang sekta, at makipagtulungan na lang sa kung sino sa tingin niya ang nararapat na magmana ng posisyon ng kanilang ama. Sandaling natigilan ang binata sa mga katanungan ng ating bida dahil wala nga siyang ibang nalalaman maliban sa mga sinabi niya kanina. Kasunod nito ay pag-alit niya ring tinanong ang kanyang kapatid kung ano rin daw ba ang nalalaman nila tungkol sa kanya, para iwasan nilang lahat ang binata at itaboy dahil sa mababa nitong pinagmulan. Dagdag pa ng binata, bakit din daw siya ang napiling puntahan ng ating bida para bigyan ng mga sekretong libro sa martial arts ng kanilang sekta, gayong hindi raw nila tinanggap ang binata bilang kanilang kapatid kahit minsan, kaya't hindi raw siya ang dapat lapitan ng ating bida para sa isang kasunduan at sa halip ay makipag-usap na lang sa iba nilang kapatid na may matataas na katayuan sa buhay at may makapangyarihang angkan. Mabilis namang sumagot ang ating bida na simple lang daw ang kanyang dahilan kung bakit ang ikaapat na young master ang napagpasyahan niyang kausapin, siya at ito nga ay dahil siya raw ang may pinakamahusay na abilidad at may pinakamaayos na ugali sa lahat ng kanyang mga kapatid. Napatulala na lang ang ikaapat na young master matapos marinig ang sagot ng ating bida, hindi siya makapaniwala na maririnig niya ito mula sa kanyang kapatid na dapat ay may malaking galit sa kanya dahil sa mga nangyari sa kanila, pero ngayon ay tinanggap nito ang kanyang kakayahan at personal pang sinabi sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Hindi tuloy maiwasan ng binata na isipin kung paano siyang kinasuklaman ng mga taong nakapaligid sa kanya dahil sa mababang pinagmulan ng kanyang ina. Kaya't mag-isang namuhay ang binata at ginugol ang lahat ng kanyang oras at pagsisikap sa pagsasanay ng kanyang martial arts sa pag-asang matatanggap din siya ng kanyang mga kapatid kalaunan. Pero ngayon ay bigla na lang daw nag-iba ang takbo ng mga pangyayari, dahil nagkaroon na siya ng kapatid na may malaking paghanga sa kanyang natatanging kakayahan, isang tao na hindi niya inaasahan dahil ito nga raw ang inakala niyang hindi makakatanggap sa kanya kahit kailan. Dagdag pa ng binata, buong akala niya ay nagtanim na ng malaking galit sa kanya ang kapatid dahil sa nangyari sa kanila 2 taon na ang nakakalipas, pero mukhang kailangan na rin daw niyang magbago gaya ng ating bida at kalimutan na rin ang nakaraan. Hindi rin nagtagal ay napagpasyahan na ng binata na pakinggan ang gustong sabihin ng ating bida, maging ang mga kondisyon ng kanyang kapatid sa gagawin nilang kasunduan, dahil nakasisiguro siyang malaki ang kapalit ng pagbibigay nito ng impormasyon tungkol sa mataas na antas ng martial arts ng kanilang sekta. Masaya naman ang ating bida sa naging positibong desisyon ng ikaapat na young master, at habang may malaking ngiti sa kanyang mukha ay mabilis rin itong sinabi ang lahat ng kanyang kahilingan bilang kabayaran sa gagawin niyang pagtulong sa binata. Makalipas ang ilang sandali, habang naglalakad ang dalawa pabalik sa kanilang tirahan ay tahimik na pinag-isipan ng escort, kung paanong mahusay na nakuha ng ating bida ang kanyang mga kailangan mula sa ikaapat na young master, kaya't hindi rin ito naiwasang aminin sa kanyang sarili na magaling daw talaga sa ganitong bagay ang binata. Dagdag pa niya, wala raw siyang ideya kung paano matututunan ng binata ang pundasyon ng kanilang martial arts mula sa ikaapat na young master, pero nagawang makuha ng ating bida ang kanyang gusto sa paraang hindi inaakala ng escort dahil hindi rin daw madali na maging natural sa ganitong mga bagay. Dahil imposible nga raw para sa tunay na Mok Byung-hun na hindi malaman ang pundasyon ng sarili nilang martial arts, ay sinadya ng ating bida na gumawa ng ibang senaryo para hindi maghinala ang ikaapat na young master, at humiling ng 3 bagay mula sa kanyang kapatid para itago ang totoo niyang motibo. Ayon daw sa ating bida, ang pinakauna at pinakamahalagang bagay para sa kanya ay huwag siyang pakialaman ng binata kahit siya na ang pinuno ng kanilang sekta, at ang ikalawa naman ay ang bigyan siya nito ng sapat na tulong pinansyal sa tuwing kailangan niya ito, sabay tanong sa binata kung maipapangako ba nitong magagawa ang mga kondisyon niya. Mabilis din naman daw na sumagot ang ikaapat na young master at sinabing hindi mahirap gawin ang gustong mangyari ng ating bida. Hanggat hindi raw siya ang maunang manggulo sa binata ay hindi niya rin daw ito pakikialaman, kasunod nito'y tinanong niya ang kanyang kapatid kung ano raw ang huli nitong kailangan sa kanya. Matapos magpanggap na ang pinaka-importanteng bagay para sa kanya ay ang 2 naunang pakiusap na kanyang binanggit kanina,
ay dito na raw mabilis na hiniling ng ating bida ang pundasyon ng martial arts ng kanilang sekta, na siya ring mismong totoong pakay ng kanyang amo bilang kabayaran sa ginawa nilang kasunduan ng binata. Masyado rin daw natakot ang escort na matutuklasan ng ikaapat na young master ang pagpapanggap nito dahil sa direktang paghiling sa pundasyon, pero katakatakang hindi raw naghinala ang binata at sa halip ay pinagtawanan lang ang ating bida nang makalimutan nito ang simpleng bagay gaya ng pundasyon ng kanilang martial arts. Ngayon ay naunawaan na ng escort ang plano ng ating bida mula pa sa simula, dahil matapos makuha ang tiwala ng ikaapat na young master sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga abilidad nito, ay hindi na raw magagawa pang maghinala ng binata sa kung anumang sabihin at gawin ng ating bida pagkatapos. Bagamat lubhang mapanganib ang naisip na paraan ng ating bida para matutunan ang pundasyon sa martial arts ng kanilang sekta, sa huli ay nagawa pa rin daw nitong makumbinsi ang ikaapat na young master na turuan siya ng walang kahit kaunting pagdududa. Bukod pa rito, ang binata na kilalang henyo ng marami ay inabot pa rin daw ng 4 na oras para makabisado ang nilalaman ng sekretong libro, pero ang ating bida ay nagawang matandaan ang mahahabang teksto ng pundasyon matapos lang marinig ng isang beses. Sa taglay na talino pa lang ng ating bida ay wala na raw siyang masabi ayon sa escort, bagamat hindi niya ginustong maging tauhan ng binata sa umpisa ay mukhang napunta raw siya sa panig ng pinakamahusay na young master sa lahat ng magkakapatid. Dagdag pa niya ay hindi niya raw akalain na magtatagumpay ang ating bida sa kanyang mga plano, pero nakapanghihinayang pa rin daw na kinailangan nitong sabihin ang nilalaman ng mga sekretong libro sa ikaapat na young master, na siya rin namang sinagot ng ating bida at sinabing wala raw siyang pakialam dahil hindi niya naman daw itinuro ng maayos ang martial arts sa binata. Labis na ipinagtaka ng escort ang mga isinagot sa kanya ng ating bida, kasunod nito ay sinabi pa ng binata na pinalitan niya raw ang ibang nilalaman ng mga sekretong libro, bagamat nangamba rin daw siya na matutuklasan ng ikaapat na young master ang kanyang plano ay mukhang maayos niya naman daw itong naisagawa. Pero ayon naman sa escort ay maaaring labis na mapinsala ang katawan ng ikaapat na young master dahil sa kanyang ginawa, at malaki rin ang tsansang mamatay ito sa pagkakaroon ng malaking pagbabago sa daloy ng enerhiya dahil sa maling martial arts na kanyang natutunan. Dito na naunawaan ng escort kung bakit kusang loob na sinabi ng ating bida ang nilalaman ng mga sekretong libro sa ikaapat na young master, at habang may malaking ngiti sa kanyang mukha ay tinanong pa ng ating bida sa kanyang escort kung may problema raw ba sa kanyang ginawa kanina. Mabilis rin namang sumagot ang lalaki na wala raw siyang nakikitang mali sa ginawa ng binata, pero inamin ito sa kanyang sarili na bagamat mahusay mag-isip ang ating bida ay napatunayan niya ng sagad sa buto ang kasamaan ng binatang napili niyang suportahan. Sa kabilang banda, sa loob ng templo ng organisasyon ay nakarating na sa kanilang pinuno ang ginawa ng traidor na dalagang shaman, mabilis niya rin itong ipinagbigay alam sa kanyang estudyante para maatasan na itama ang ginawa ng kanilang kasama. Sa halip na tulungan na mapayapa ang kaluluwa ng matandang shaman ay nilabag pa raw ng dalaga ang utos ng pinuno, at nagawa pa nitong isumbong sa mga opisyal ng sekta ang hiling ni Lady Sok sa kanilang organisasyon kaya't nawalan na rin daw ng tiwala sa kanila ang angkan ng babae. Dahil nasira ang reputasyon ng kanilang samahan sa isang mahalagang kliyente ay agad na inatasan ng pinuno ang kanyang kasama na hanapin ang nawawalang dalagang shaman, at alamin ang buong katotohanan sa mga nangyari sa loob ng sekta ng ating bida para maibalik ang tiwala ng mga tao sa kanilang organisasyon, na siya namang mabilis na tinanggap ng misteryosong shaman at sinabing mangyayari daw ang kagustuhan ng pinuno. Makalipas ang ilang araw, sa isang masukal na parte ng kabundukan malapit sa sekta ng ating bida ay natagpuan na ng lalaki ang naiwang mga kagamitan ng dalagang shaman, at bakas din sa kapaligiran ang malagim nitong sinapit sa kamay ng hindi niya pa nakikilalang nilalang. Ayon pa sa lalaki, ang dalagang shaman daw ay isa sa 3 pinakamalakas na kasapi ng kanilang organisasyon pagdating sa mga teknik nitong nalalaman, kaya't hindi siya makapaniwalang namatay ang dalaga ng walang kalaban-laban dahil wala nang ang natira sa katawan nito. Dahil malaki ang hinala ng lalaki na may nangyaring kakaiba sa kasagsagan ng misyon ng kanyang kasama, ay napagpasyahan nitong alamin ang totoo sa pamamagitan ng kanyang teknik na may kakayahang ipakita sa kanya ang mga naganap sa isang lugar. Isa-isang nakita ng lalaki ang mga naganap magmula ng gamitin ng dalagang shaman ang bangkay ng matanda nilang kasamahan laban sa ikatlong young master, hanggang sa mga sandaling sinundan ng masamang espiritu ang kanyang kasamang dalaga at patayin ng walang awa sa utos ng ating bida.
Ilang sandali pa ay naramdaman na ng lalaking shaman ang nakapanghihilakbot na enerhiyang nanggaling sa babaeng espiritu, hindi siya makapaniwala na may ganun kalakas na nilalang malapit sa kinaroroonan ng isang kilalang sekta, hindi rin ito naiwasan na matakot sa isang lubhang mapanganib na kalaban na kailangan niyang harapin sa malapit na hinaharap. Matapos maunawaan ang malaking banta hindi lang sa kanyang buhay kundi pati na rin sa buo nilang organisasyon, ay napagpasyahan ng lalaking shaman na paghandaan ng husto ang kanyang susunod na mga hakbang, para maisagawa ang iniutos ng kanilang pinuno na maayos ang kanilang nadumisang reputasyon at maibalik ang tiwala ng lahat sa kanila. Sa kabilang banda, sa loob ng residensya ng ating bida ay tahimik na pinagmamasdan ng espiritu ang binata habang nagsasanay ng martial arts ng kanilang sekta na kamakailan niya lang natutunan, at baka sa itsura ng babae ang labis na pagkamangha sa kanyang mga nasasaksihan. Matapos mapakinggan ang mga pundasyon mula sa ikaapat na young master ng isang beses lang, ay mahusay nang nagagawa ng ating bida ang mga galaw na naituro sa kanya na parabang nalalaman niya na ito mula pa sa simula. Higit sa lahat ay walang mag-aakala na ilang araw pa lang ang nakalipas ay wala itong kahit anong ideya tungkol sa martial arts. Hindi tuloy maiwasan ng babaeng espiritu na tanungin ang kanyang sarili kung anong klaseng binata raw ba ang kanyang nakilala, at kung totoo rin ba ang kanyang nakikita dahil para sa kanyang mga mata ay perpektong naisasagawa ng ating bida ang mga galaw na kanyang pinagsasanayan. Ayon pa sa babaeng espiritu, ang isang individual na nagsisimula palang magsanay ng martial arts ay nag-uumpisa sa mga pangunahing galaw, at sa pamamagitan ng mga konektadong galaw na ito ay nabubuo ang tindig na kailangan para sa isang malakas na pag-atake. Pero para magawa ito ng mahusay ay nangangailangan daw ng mahabang panahon ng pagsasanay ang isang normal na martial artist, na siya namang kabaliktaran ng kanyang mga nasasaksihan dahil magmula pa lang sa unang tindig ng ating bida hanggang sa mga sumunod pang mga kombinasyon ay wala raw itong nagawa na kahit isang mali. Dahil dito'y hindi na nga raw kailangan pang magsanay ng matagal ng ating bida para maperpekto ang martial arts ng kanilang sekta. Ang kailangan na lang gawin ng binata ay magkaroon ng mas malakas na pangangatawan para mapanatili ang mga galaw ng mas matagal. Bagamat sa simula ay inakala raw ng babaeng espiritu na magtatanong sa kanya ang binata para sa mas maayos na pagsasanay, ay hindi niya inasahan na wala siyang maririnig mula dito at magagawa ring mag-isa ng binata ang kanyang mga natutunan sa maikling panahon, kaya't hindi rin daw nagkakamali ang espiritu kung sasabihin niyang mas magaling pa sa isang henyo ang ating bida. Dagdag pa ng babae ay hindi niya rin naman daw tutulungan ang binata sakaling humingi ito ng tulong sa kanya, pero mabilis ding nagbago ang isip nito at habang namumula ang kanyang mukha ay sinabi na kung magmamakaawa raw ang ating bida ay maaari niya naman itong turuan ng kaunti. Maya-maya pa, matapos maisip ang kahulugan ng kanyang mga sinabi ay pasigaw nitong tinanong ang kanyang sarili kung ano raw ba ang mga pumapasok sa kanyang isipan, na siya namang labis na ikinagulat ng ating bida at mabilis na napatingin sa nagwawalang babaeng espiritu. Kasunod nito ay ang pagdating ni Escort Chan na mabilis ring tinawag ang atensyon ng kanyang master, agad rin itong tinanong ang binata kung ano raw ang dahilan at ipinatawag siya nito, at ayon naman sa ating bida ay mayroon daw siyang nais ipagawa sa lalaki na kailangang gawin sa lalong madaling panahon. Makalipas ang ilang oras, sa loob ng isang tanggapan kung saan maaaring bumili ng impormasyon ay matyagang hinihintay ni Escort Chan ang pagdating ng tagapamahala, para magsagawa ng komisyon tungkol sa mga bagay na gustong malaman ng ating bida. Pero hindi maintindihan ng escort kung anong klaseng impormasyon ang kailangan ng kanyang master at kailangan pa nitong magbayad, hindi niya tuloy na iwasan na maghinala dahil kakaiba rin daw ang ipinakita ng binata habang sinasabi sa kanya ang komisyon. Ayon pa sa escort, nang tanungin niya raw ang ating bida kung tungkol saan ang kanyang ipinag-utos ay sumagot lang ang binata na matagal niya na raw hinahanap ang bagay na nilalaman ng komisyon para sa pansariling dahilan, at wala na itong ibinigay na iba pang detalye bukod sa kailangan niya itong makuha sa isang lugar na nagbebenta ng impormasyon. Pero ang tanggapan na kanyang pinuntahan ay ang nag-iisang lugar na nagbebenta ng impormasyon sa buong bayan ayon sa escort. Bukod pa rito ay ito na rin daw ang pinakamababa sa lahat ng mga tanggapan na kanyang napuntahan kaya't wala raw maaasahan na magandang resulta ang kanyang master mula dito. Maya-maya pa ay naisip ng escort kung bakit daw ba siya masyadong nangangamba sa makukuhang resulta sa ipinag-utos ng ating bida. Hindi tuloy nito naiwasan na aminin na tuluyan na nga siyang naging utusan ng binata at muling tinanong ang kanyang sarili kung paano raw siya umabot sa ganitong sitwasyon. Pero ayon din sa escort,
Kahit daw ganito ang kanyang mga sinasabi ay wala naman daw talaga siyang pakialam sa kung anong mangyari sa kanya, at kung saan siya dalhin ng tadhana dahil matagal niya na ring naunawaan na wala naman daw siyang ambisyon na mataas at layunin sa kanyang buhay. Hindi rin naiwasan ng escort na maalala kung paano siya ipinamigay ng kanyang mga magulang at pinalaki ng mga kumuha sa kanya bilang isang assassin, at kahit sa bagong buhay na kanyang nakasanayan ay mabilis rin siyang nagpasyang umalis dahil sa kakulangan sa talento sa ganitong larangan. Wala rin daw espesyal na dahilan kung bakit siya nagpasyang sumama kay Escort Gam na sumali sa isang sekta. Nagkataon lang daw na nagkasabay silang umalis sa dati nilang organisasyon at dahil wala naman siyang ibang mapupuntahan, ay hindi na lang siya umalis sa tabi ng nakatatandang escort kaya't nagpatuloy lang siya na maging kasangkapan ng iba. Ganito rin ang kanyang pakiramdam na gagawin sa kanya ng ating bida pero hindi rin naman daw ito kasalanan ng binata. Nangyayari ang lahat ng ito dahil sa kakulangan niya sa maraming bagay kaya't magpapatuloy na lang daw siyang mabuhay sa paraan na anumang oras ay maaaring itapon kapag nawalan na siya ng halaga. Pero mas maayos na raw ang kanyang kalagayan kung ikukumpara sa mga nakalipas niyang mga kasama at mga ginagawa. Dahil ngayon ay mas nararamdaman niyang may normal na siyang trabaho at kahit papano ay maayos rin naman daw ang pakikitungo sa kanya ng ating bida. Pero hindi pa rin maitatanggi ng escort na sa madalas na pagkakataon ay hindi niya raw nalalaman ang susunod na gagawin ng ating bida, kaya't halos araw-araw din daw siyang nag-aalala kung ano ang nasa isip ng binata dahil sa mga malademonyong kilos nito gaya ng pananakot sa kanya gamit ang lason. Sandaling tumigil ang escort sa pag-iisip at sinabing kailangan niya na lang daw sumunod sa mga utos ng ating bida. Kasunod nito ay dumating na rin ang kanina niya pang hinihintay na tagapamahala ng tanggapan, na mabilis rin namang humingi ng paumanhin dahil pinaghintay niya nga ng matagal ang escort. Pero hindi nito nagustuhan kung paanong lasing na humarap sa kanya ang lalaki. Bukod pa rito ay may kasama pa siyang babae sa isang mahalagang pag-uusap kaya't hindi raw talaga bakas sa tagapamahalang ito na dati siyang kasapi ng kilalang organisasyon na nagbebenta ng impormasyon na kilala sa tawag na House Society. Maya-maya pa ay umupo na ang dalawa sa harapan ng escort pero agad nitong tinanong ang tagapamahala kung bakit kailangang kasali ang dalaga sa kanilang pag-uusap, na siya rin namang agad na sinagot ng lalaki at sinabing bagong kasapi raw nila ang dalaga kaya't wala raw problema kung maririnig nito ang ibibigay nilang komisyon. Pero ayon naman sa escort, ang kanyang ipagagawa sa kanilang organisasyon ay para sa isang mahalagang individual, kaya't hindi raw ito dapat marinig ng kahit sino lang maliban sa mismong tagapamahala ng tanggapan at mariing sinabi ng escort na agad paalisin ang dalaga. Wala nang nagawa ang tagapamahala kundi sumunod sa kahilingan ng escort at mabilis nitong inutusan ang dalaga na bigyan muna silang dalawa ng pagkakataong mag-usap, kasunod nito ay hinawakan pa ng lalaki ang katawan ng dalaga habang umaalis ito sa kanyang kinauupuan. Hindi naman nagustuhan ng escort ang mga sinabi at ginawa ng tagapamahala sa kanyang harapan, at mariing sinabi na kailangan nitong seryosohin ang kanilang pag-uusap pero mabilis rin siyang natigilan, matapos masaksihan na bigla na lang sinampal ng dalaga ang lalaki dahil sa ginawa nito sa kanya. Labis na ikinagalit ng tagapamahala ang ginawang panghihiya sa kanya ng dalaga sa harapan pa mismo ng isang mahalagang kliyente. Kasunod nito ay inalis ng dalaga ang kanyang piluka at sinabing hindi niya na raw matatagalan pa ang ginagawang pagpapanggap kasama ang bastos na lalaki. Sinubukan pang umatake ng tagapamahala para turuan ng leksyon ang bago nilang kasapi pero mabilis rin itong nakaiwas. At sa sandaling nahawakan ng dalaga ang ulo ng lalaki ay agad niya ring pinaikot sa kabilang direksyon na siya rin namang agad nitong ikinamatay. Labis na ikinagulat ng escort ang mga sumunod niyang nasaksihan, bagamat hindi rin ito naiintindihan ng mga nangyayari ay mabilis din siyang naghanda sa mga posible pang gawin ng dalaga, dahil hindi nga normal ang ikinilos nito at halatang sanay sa pagpatay ng tao na parabang isang assassin. Nang mapansin naman ng dalaga na nakahanda ng bunutin ng escort ang kanyang espada ay mabilis itong umatake gamit ang lamesa sa pagitan nilang dalawa, kasunod nito ay maraming bilang ng maliliit na sandata ang bigla na lang tumama sa iba't ibang parte ng katawan ng escort na agad rin namang nagpatigil sa kanya. Nanlaki naman ang mga mata ng escort nang magsimula ng magpakilala ang dalaga, at sinabi rin nito na labis daw siyang nadismaya sa lalaki dahil hindi nga raw nito nagawang mapansin ang kanyang pagpapanggap, pero may hinala na ang escort sa pagkakakilanlan niya dahil pamilyar sa kanya ang teknik na ginamit nito kanina. Ayon pa sa escort, ang dalaga raw na nasa kanyang harapan ay ang nag-iisang tagapagmana ng isa sa pinakasikat na organisasyon ng mga assassin,
walang iba kundi si Hatcherin, ang apo ng pinuno ng nasabing samahan na kilala ng marami sa mundo ng martial arts bilang Flying Death School. At dito muna natin panandaliang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panunood hanggang huli. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang kabanata ng ating serye. Hanggang sa susunod na video.